Lumaki akong puno ng ingay, mga sigaw, basag na plato, at tunog ng pinto na sinasara ng malakas. Sa bawat pagpatak ng luha ng nanay ko, ramdam ko ang bigat ng mundo. Sa tuwing mag-aaway sila ng tatay ko, pakiramdam ko ako ang dahilan. Bata pa lang ako, natutunan kong magkulong sa kwarto, magtakip ng tenga, at magdasal na sana, isang araw, tumigil na ang lahat ng kaguluhan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang galit nila sa isa't isa. Ang alam ko lang, unti-unti akong nawalan ng tiwala sa ideya ng pagmamahalan. May mga araw na sinusubukan kong magpanggap na normal ang lahat. Sasabihin ko sa mga kaibigan ko na masaya kami. Tatawa ako sa harap nila. Pero sa loob, basag na basag ako. Mahirap magpanggap, lalo na kapag alam mong kahit gaano karaming tawa ang gawin mo, hindi nito kayang takpan ng kirot sa puso mo. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Dumating si tatay na lasing, galit, at sumigaw sa nanay ko. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero narinig ko ang tunog ng sapatos niyang tumama sa dingding. Nagmamadali akong bumaba, hinila ko ang nanay ko palayo sa kanya. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko habang hawak ko siya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang takot ko para sa nanay ko o ang katotohanang hindi ko kayang pigilan si tatay. Sa gabing iyon, nagdesisyon si nanay na umalis na. Hinila niya ang maleta, nilagay ang ilang damit, at umalis kami. Naiwan si tatay, tahimik, nakaupo, pero hindi ko makalimutan ang tingin niya sa akin. Parang sinisisi niya ako. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang tingin na iyon. Parang marka na hindi mabura. Simula noon, wala na akong balak bumalik sa ideya ng pamilya. Para sa akin, ang pagiging mag-isa ang pinakamadaling paraan para makaligtas. Wala nang drama, wala nang sigawan, wala nang basag na plato. Tumakbo ako palayo sa lahat ng relasyon na maaaring magdulot ng sakit. Hindi ko hinayaang may makalapit sa akin. Hindi ko hinayaang may makakita ng kahinaan ko. Sa trabaho, magaling ako. Sa mga kaibigan, masaya ako. Pero sa gabi, sa tahimik na kwarto ko, bumabalik ang mga alaala, paulit-ulit. Hanggang dumating siya, si Marco. Ang kaibigan ng kaibigan, ang taong hindi ko inaasahan. Hindi ko siya gusto sa simula. Masyado siyang maingay, masyadong masayahin, masyadong buhay. Pero may kung anong kakaiba sa kanya. Hindi siya nagtatangkang baguhin ako. Hindi siya nagtatanong kung bakit malamig ako. Sa halip, hinahayaan lang niya akong maging ako. Sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko ang tahimik na espasyo na hindi ko nahanap kahit kailan. Sa kabila ng takot ko, unti-unting bumukas ang pinto ng puso ko. Hinayaan kong makita niya ang bahagi ng buhay ko na pilit kong tinatago. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pamilya ko, sa trauma ko, sa takot ko na maulit ang lahat. Nakinig siya, walang paghusga, walang tanong. Bumuo siya ng espasyo kung saan naramdaman kong ligtas ako. Pero kahit anong pilit kong magpakatatag, may mga araw na bumabalik ang takot. Isang gabi, habang nag-uusap kami, nagtanong siya, "Bakit ba takot na takot ka sa commitment?" Hindi ko alam kung paano sasagutin. Tumahimik ako, pero pinilit niya akong magsalita. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang bawat basag na plato, ang bawat sigaw, ang bawat gabi na nagtatago ako sa ilalim ng kumot. Akala ko, maiintindihan niya. Akala ko, sapat na ang kwento ko para maintindihan niya kung bakit ako ganito. Pero hindi ko inaasahan ang sagot niya. "Hindi mo sila," sabi niya, kalmado ngunit may bigat. "Hindi mo kailangang ulitin ang ginawa nila. Hindi mo kailangang maging takot sa bagay na hindi mo pa sinusubukan." Sa mga salitang yon, parang may bumagsak na pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung galit ako o nasaktan. Sino siya para sabihin sa akin kung paano ko haharapin ang trauma ko? Sino siya para sabihin kaya kong baguhin ang takbo ng buhay ko? Masakit, pero totoo ang sinabi niya. Masakit, pero alam kong kailangan ko itong marinig. Pero bago pa man ako makapag-isip ng sagot, tumunog ang telepono niya.
Tumayo siya. Saglit na tumingin sa akin at sinagot ang tawag. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba ang naramdaman ko. Ang dating malambing na boses niya ay biglang naging matalas. Hindi ko alam kung bakit ka tumatawag. Narinig kong sabi niya. Hindi ko na kailangang marinig ang paliwanag mo. Tumayo ako, naglakad papalapit, pero bago pa ako makalapit, tiningnan niya ako. May luha sa mga mata niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Tahimik, basag, parang may iniinda. Bago pa man ako makapagtanong, binaba niya ang telepono at tumayo. Kailangan kong umalis, sabi niya. Sabay lakad papunta sa pinto. Hindi ko alam kung bakit, pero sumigaw ako. Marco, ano ba ang nangyayari? Tumigil siya, pero hindi siya lumingon. Hindi mo ako naiintindihan, sagot niya. Mahina, pero sapat para marinig ko. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang parehong takot na naramdaman ko noong bata pa ako. Takot na mawalan, takot na masaktan. Lumabas siya, iniwan akong naguguluhan, iniwan akong nangangapa sa kung anong mali sa pagitan namin. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang trauma ko ang kailangang harapin. May mas malalim pa, may mas madilim pa. At alam kong hindi ito natatapos dito. Pagkatapos ng unang gabi naming magkasama ni Martin, pakiramdam ko'y may kung anong tumulong sa akin na bahagyang makalapit sa ideya ng pagmamahal. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagiging mapagpasensya, ang kanyang tahimik na pagtanggap sa aking mga kwento. Mga kwentong matagal ko nang inilihim kahit sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi pa rin sa akin na tumatangging magtiwala. Ang takot ko ay parang anino. Kahit anong liwanag ang dumating, hindi ito tuluyang nawawala. Lumipas ang mga linggo at unti-unti kong natutunan ang mga routine ni Martin. Hindi siya perpekto. May mga pagkakataong nakakaramdam ako ng inis dahil sa pagiging masyadong maayos niya, na tila lahat ng kilos niya ay laging may plano. Pero sa kabila ng mga iritasyon, may isang bagay tungkol sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Parang laging may sinasabi ang mga mata niya, kahit tahimik siya. Parang sinasabi niyang, "Huwag kang matakot, narito lang ako." Isang gabi, habang magkasama kami sa isang maliit na kafe sa tabi ng ilog, tinanong niya ako, "Bakit parang lagi kang may pader sa pagitan natin?" Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Napatingin ako sa kape kong halos malamig na. Pilit na umiwas sa mga mata niyang nangungulit. Sinubukan kong nangungumiti, pero alam kong halata ang pag-iwas ko. Hindi naman sa ganon. Siguro, nasanay lang ako na mag-isa. Hindi siya sumagot agad. Tumango lang siya, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Alam mo, hindi kita minamadali. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan, kahit ano pa ang sabihin mo sa akin. Ang mga salitang yon ay tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo akong nabalisa. Hindi ko kailanman narinig ang ganitong klaseng pangako mula sa kahit sinong tao. Ang totoo, hindi ko alam kung paano tanggapin iyon. Sa lahat ng tao, si Martin ang pinakawalang bahid ng galit o sakit, pero sa likod ng kanyang kabutihan, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na nag-uudyok sa akin na magtago. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilan ang sarili na bumalik sa mga alaala ng nakaraan. Ang sigawan ng mama at papa ko, ang basag na pinggan sa sahig, ang mga gabing umiiyak ako sa kwarto habang naririnig ko ang galit nila sa isa't isa. Ang mga pangakong binasag ng mga panloloko, ang mga pagmamahalan nilang nilamon ng pagkamuhi. Tandang-tanda ko ang araw na umalis si mama. Dala ang isang maleta at ang lahat ng pangarap niya. Naiwan kaming mag-ama, parehong sugatan sa paraang hindi namin maamin. Simula noon, natutunan kong huwag umasa. Ang pagmamahal ay parang isang bitag. Kapag natutunan mong pumasok, tiyak na masasaktan ka. Iyon ang takot na pilit kong tinatakasan. At yun din ang dahilan kung bakit hindi ko kayang hayaan si Martin na tuluyang makapasok sa buhay ko.
Makalipas ang 2 araw, nag-text si Martin. May gusto akong sabihin. Pwede ba tayong magkita mamayang gabi? Hindi ko alam kung bakit, pero ang mensaheng yon ay parang nagdala ng mabigat na pakiramdam. Nagkita kami sa parehong kafe kung saan kami huling nag-usap. Hindi siya masyadong nagsalita habang hinihintay namin ang order namin. Alam kong may mahalaga siyang sasabihin, pero hindi ko rin alam kung handa akong marinig ito. Pagdating ng pagkain, tumingin siya sa akin ng diretsyo. May hindi ako nasasabi sa'yo. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pero pakiramdam ko, dapat mong malaman. Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Sa loob ng ilang segundo, naglaro sa isip ko ang lahat ng posibleng sasabihin niya. May iba ba siya? May ginawa ba siyang hindi ko alam? Pero ang totoo, wala akong ideya. Lumunok siya, halatang kinakabahan. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero galing rin ako sa broken family. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na yon. Si Martin, ang taong laging kalmado at maayos, may parehong sugat na tulad ng akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, naramdaman kong mas lalo kaming nagkaroon ng koneksyon. Pero sa kabilang banda, parang mas lalo akong natakot. Kung siya ay may ganitong klaseng trauma rin, paano ko masisiguro na hindi niya ako sasaktan balang araw? Alam kong takot ka, sabi niya. At naiintindihan ko yon dahil pareho tayo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko hahayaang maging hadlang ang nakaraan ko para sa kinabukasan natin. Hindi ako makapagsalita. Tumulo ang isang luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit. Napakapit ako sa tasa ng kape. Pilit na inaayos ang sarili ko. Pero bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, biglang tumunog ang cellphone niya. Tumingin siya sa screen at bigla ang pagbabago sa ekspresyon niya. Pasensya na, pero kailangan kong umalis, sabi niya bigla. Tumayo nang hindi ko inaasahan. May emergency sa bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero ang biglaang pag-alis niya ay nagdala ng kakaibang kaba sa akin. Tumayo rin ako. Pilit na hinabol ang tanong na nasa isip ko. Martin, anong nangyari? Tumigil siya sa pinto. Tumingin sa akin ng may halong lungkot at pangamba. Ang mama ko, nasa ospital. Hindi ko alam kung kakayanin pa niya. Tumingin siya sa akin ng huling beses bago tuluyang lumabas ng kafe. Naiwan akong nakatulala. Ang puso ko'y biglang bumigat. Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa isip ko. Kung pareho kami ng sugat, paano kami makakahanap ng pag-asa sa isa't isa? At higit sa lahat, kaya ko bang harapin ang posibilidad na mawala siya sa akin nang hindi ko pa siya lubusang tanggap? Sa huli kong pagsulyap sa salamin, bago lumabas ng bahay, parang may bumubulong sa akin na huwag na lang tumuloy. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang may tali sa aking mga paa na ayaw akong paalisin, pero hindi ko pwedeng umatras. Sa unang pagkakataon, iniwan ko ang mga pag-aalinlangan sa loob ng kwarto at binuksan ang pinto. Nasa labas siya, naghihintay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang takot na bumabalot sa puso ko, pero napilitan akong ngumiti. Ready na ako, sabi ko, habang pilit kong tinatago ang panginginig ng aking boses. Sumakay kami sa kotse niya. Tahimik lang sa loob. Naririnig ko ang tunog ng makina, ang malumanay na pag-ikot ng gulong sa kalsada, pero mas malakas ang ingay ng mga tanong sa isip ko. Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko ba hinayaan ang sarili kong sumubok? Alam kong hindi siya kagaya ng tatay ko. Hindi siya kagaya ng nanay ko. Pero bakit parang ang bawat galaw niya, ang bawat salita niya ay may kakabit na anino ng nakaraan na hindi ko maalis? Sa gitna ng biyahe, nagsalita siya. Alam mo, ang hirap minsan. Parang kahit anong gawin mo, may mga tao talagang hindi naniniwala sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung para sa akin ba ang sinabi niyang yon o para sa sarili niya. Pero minsan, kailangan mo lang ipakita na kaya mo. Kahit gaano kahirap. Tumango ako, pero hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang totoo,
Hindi ko alam kung naniniwala ako sa sinabi niya. Ang hirap ipakita na kaya mo kung sa loob-loob mo, alam mong hindi mo kaya. Ang hirap magpanggap na buo ka, kung ang totoo, basag na basag ka. Dinala niya ako sa isang malawak na lugar. May mga puno sa paligid, ang hangin sariwa, at ang mga ibon ay naglalaro sa mga sanga. Tahimik ang lugar, pero nakakapagpakalma rin. Parang saglit nitong tinanggal ang bigat ng mundo sa mga balikat ko. Dito tayo, sabi niya habang inilalatag ang isang banig sa damuhan. Nagdala siya ng pagkain, mga prutas, tinapay at juice. Para kaming nasa picnic, pero hindi ko maikaila ang tensyon sa pagitan namin. Habang kumakain, sinubukan niyang magkwento tungkol sa sarili niya, tungkol sa trabaho niya, sa mga pangarap niya, sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Nakikinig ako, pero hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Parang takot akong makita kung ano ang naroon. Parang takot akong makita kung gaano siya kaseryoso. Ikaw naman, sabi niya habang ngumiti. Kwento ka naman tungkol sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na wala akong kwento. Pero alam kong hindi iyon totoo. Ang dami kong kwento, pero ang dami rin sa mga ito ang gusto kong kalimutan. Wala naman masyado, sabi ko, habang pilit kong ngumiti. Simple lang ang buhay ko. Napakunot ang noo niya. Simple? Tanong niya. Parang hindi naman. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero may kung anong init na umakyat sa dibdib ko. Parang biglang nagalit ang lahat ng damdamin ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, habang pilit kong pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Nararamdaman ko lang, sagot niya. Parang ang dami mong iniisip. Parang ang dami mong dinadala. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Gusto kong sabihin na wala siyang alam sa akin, na hindi niya naiintindihan ang mga pinagdaanan ko. Pero alam kong hindi iyon totoo. Dahil sa totoo lang, tama siya. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong dinadala. Bago pa ako makapagsalita, tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko at sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Alam mo, hindi ko alam lahat ng pinagdaanan mo, sabi niya. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong makasama ka sa mga susunod na hakbang. Hindi ako makapag-react, parang biglang tumigil ang mundo. Pero bago pa ako makahanap ng sagot, narinig namin ang tunog ng isang motor na papalapit. Napalingon kami pareho. Isang lalaki ang bumaba mula sa motor, may dala siyang bulaklak at diretso siyang lumapit sa akin. Ana? Tanong ng lalaki habang ngumiti. Ako si Carlo. Natulala ako. Hindi ko alam kung sino siya, kung bakit alam niya ang pangalan ko, o kung bakit siya naroon. Pero ang pinakamalaking tanong sa isip ko, paano niya ako natagpuan? Nagising ako sa tunog ng ulan. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko sa loob. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakaraan o sa kinatatakutan kong hinaharap. Sa kabila ng mga patak ng ulan, tahimik ang paligid. Parang ako, tahimik pero puno ng ingay sa loob. Si Jonas ang unang pumasok sa isip ko. Simula nang dumating siya sa buhay ko, parang nagkaroon ng kulay ang mundo na dati puro abo lang. Hindi siya perpekto, pero may tiyak siyang paraan para maparamdam sa akin na ligtas ako. Ligtas. Isang salitang bihira kong maramdaman. Pero kahit anong subok niyang ipakita ang pagmamahal niya, hindi ko magawang tuluyang tanggapin. Parang may pader na laging nakaharang sa pagitan namin at ako mismo ang nagtatayo nito. Bumangon ako mula sa kama, lumapit sa bintana at pinagmasdan ng ulan. Minsan, naiisip ko, parang ulan ng buhay ko. Puro patak, puro luha. Laging may unos, laging may bagyo. Sa likod ng mahinang tunog ng ulan, naririnig ko ang boses ni Mama at Papa sa utak ko. Ang mga sigawan nila, ang mga pinto na binabagsak, ang mga salitang hindi na mababawi. Bata pa lang ako. Alam ko nang hindi ako naniniwala sa salitang forever.
Paano ko paniniwalaan yon kung ang mga taong dapat nagpakita noon ay nagkawatak-watak? Kung ang tahanang dapat bumuo sa akin ay naging dahilan ng pagkawasak ko? Ito ang dahilan kung bakit takot ako kay Jonas. Mahal ko siya, pero hindi sapat yon para burahin ang takot ko. Paano kung isang araw, magising ako at wala na siya? Paano kung magising siya at magpasya siyang hindi na ako mahal? Paano kung maging kami, pero mauulit lang ang kwento ni na mama at papa? Ang sakit na iniwan nila sa akin ay parang sugat na hindi gumagaling. At ang sugat na ito, hinahayaan kong maging hadlang para sa amin ni Jonas. Tumunog ang cellphone ko. Si Jonas ang tumatawag. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello, sabi ko. Pilit binabalanse ang tono ng boses ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, diretso at seryoso. May kung anong bigat sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Oo naman, sagot ko, kahit ang totoo'y gusto kong umiwas. Ano ba ang tungkol saan? Sa atin, sagot niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa takot. Sige, magkita tayo mamaya, sagot ko. Sinubukang kontrolin ang boses ko. Nagkita kami sa isang maliit na kapehan na madalas naming puntahan. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kakaiba sa paligid. Parang mas mabigat ang hangin, mas tahimik ang ingay ng tao. Umupo siya sa harap ko, hawak ang isang tasa ng kape. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, hindi umiwas. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Tanong niya. Seryoso ang mukha. Tumango ako, pero hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung kaya kong sumagot, pero nararamdaman kong may pader sa pagitan natin at hindi ko alam kung paano ko ito masisira. Patuloy niya. Gusto kong magsalita, pero parang may bara sa lalamunan ko. Gusto kong sabihin sa kanyang hindi niya kasalanan. Gusto kong sabihin na ang pader na yun ay gawa ng nakaraan ko, hindi niya. Pero paano ko ipapaliwanag ang sarili ko kung hindi ko kayang intindihin ang sarili ko? Jonas, hindi ko alam kung paano ito aayusin. Sabi ko, sa wakas. Hindi ko alam kung paano kita papapasukin sa mundo ko nang hindi kita masasaktan. Tumitig siya sa akin at wala akong mabasa sa mga mata niya. Alam kong nasaktan ka ng nakaraan mo, pero hindi ako sila. Hindi ako yung mga taong iniwan ka. Ako ang taong nandito para sa'yo, pero hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Parang lahat ng salita sa utak ko ay nagkakagulo. Walang direksyon. Mahal kita, sabi ko, sa wakas. Pero takot ako. Takot akong masaktan. Takot akong masira ang lahat. Napatigil siya. Tumingin siya sa akin na parang may hinahanap na sagot. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo subukang magtiwala? Tanong niya. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kapehan. Pumasok ang isang babae. Matangkad, maganda, maayos ang bihis. Direktang lumapit siya kay Jonas. Tumayo si Jonas mula sa upuan, halatang nagulat. Jonas, kailangan natin mag-usap, sabi ng babae. Seryoso ang tono. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung sino siya, pero ang presensya niya ay parang bagyong dumaan sa pagitan namin. Tumayo ako, hindi na naghintay ng paliwanag. Ang sakit sa dibdib ko ay parang sinaksak ng libong kutsilyo. Sandali, hindi ito ang iniisip mo, sabi ni Jonas. Pilit akong pinipigilan, pero hindi ko na siya pinakinggan. Lumabas ako ng kapehan, hindi alintana ang malakas na ulan na bumubuhos. Sa bawat hakbang ko palayo, nararamdaman ko ang bigat ng puso ko, ang bigat ng takot ko, ang bigat ng hindi ko maipaliwanag. At sa likod ng ulan, narinig ko ang boses ni Jonas. Tumatawag siya, pero hindi ko na siya nilingon. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung kailan ako magpapasya na bumalik o kung babalik pa nga ba ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong buo ako. Kahit pa sandali lang, magaan ang bawat hakbang habang naglalakad kami ni Marco sa tabing dagat. Ang buhangin ay malamig.
At ang pagtama ng alon sa aking mga paa ay tila musika na nag-aanyaya sa akin na magpahinga. Hindi ko na matandaan kung kailan huling naging ganito kasimple ang lahat. Walang bigat, walang alinlangan. Pero sa likod ng bawat ngiti ko, naroon pa rin ang takot. Ang tanong na paulit-ulit kong iniwasan, ano ang mangyayari kapag nasaktan ko siya? May iniisip ka ba? Tanong ni Marco habang tumigil kami sa ilalim ng isang puno ng niyog. Ang dilim ng gabi ay niyakap kami, ngunit ang buwan ay sapat ang liwanag upang makita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ah, wala naman, sagot ko. Pilit na ngumiti, pero alam kong hindi niya ako tinatantanan. Lagi siyang ganito, masyadong mapanuri, masyadong sensitibo sa mga bagay na hindi ko sinasabi. Akala ko noong una, magaan lang ang lahat sa kanya, pero habang tumatagal, nararamdaman kong siya ang klase ng taong hindi basta-basta umaalis. At iyon ang kinatatakutan ko. Paano kung dumating ang araw na magbago ang lahat? Paano kung masaktan siya dahil sa akin? O mas masahol pa, paano kung ako ang masaktan? Kilala kita, Mia. Hindi mo kailangang magsinungaling. Hinawakan niya ang kamay ko at sa isang iglap parang bumagal ang mundo. Ang init ng palad niya ay humaplos sa mga sugat kung matagal ko nang itinatago. Alam kong may dinadala kang mabigat, pero gusto kong malaman mo, nandito ako. Hindi kita iiwan. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyo. Gusto kong maniwala. Gusto kong maramdaman na totoo ang lahat. Pero ang puso ko ay tila nakabalot sa bakal. Hindi ko alam kung paano magtiwala ng buo. Ang mga alaala ng sigawan sa bahay, ang mga basag na plato, ang mga luha ni Mama, lahat ng yon ay parang multo na laging nakasunod. Marco, hindi ko alam kung kaya ko. Bulong ko, halos hindi ko na makilala ang boses ko. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala na ganito lang kadali ang lahat, na hindi mo ako sasaktan, na hindi kita masasaktan. Hindi siya sumagot agad. Hinayaan lang niya akong magsalita na para bang sinusuyod niya ang bawat salitang binitiwan ko. Nang magsalita siya, ang tono ng boses niya ay puno ng tiwala. Mia, hindi ako perpekto, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong tumakbo palayo. Kung kailangan mong magduda, okay lang. Kung kailangan mong matakot, tanggap ko. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya nating lagpasan ito. May kung anong kirot sa dibdib ko habang naririnig ko siya. Ang bawat salita niya ay parang hamon sa akin, na para bang sinasabi niyang kaya niyang buuin ang mga piraso ko kahit pa magulo ang lahat. Pero paano kung hindi ko kaya? Paano kung masira ko lang siya tulad ng pagkasira ng pamilya ko? Ang ideya ng pagmamahal ay laging may kasamang pangamba para sa akin. Parang isang bagay na maganda sa simula, pero darating din ang araw na mawawasak ito. Ilang taon akong nagkulong sa sarili ko, Marco. Sagot ko, pilit na pinipigil ang mga luha. Hindi ko alam kung paano maging okay. Hindi ko alam kung paano magmahal ng hindi natatakot. Hinawakan niya ang mukha ko at ang init ng kanyang mga daliri ay tila nagbigay ng lakas sa akin. Mia, hindi mo kailangang maging okay ngayon. Basta't hayaan mo akong samahan ka. Hindi kita pinipilit na maging perpekto, pero sana hayaan mo akong sumama sa paglalakbay mo. Napangiti ako, kahit pa ang mga mata ko ay puno ng luha. Parang biglang gumaan ang mundo, kahit pa alam kong hindi pa tapos ang laban ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang panginginig ng telepono sa bulsa ko. Kinuha ko yon, at ang pangalan ni Mama ang bumungad sa screen. Ilang segundo akong natulala bago ko sinagot ang tawag. Mia, boses ni Mama, matigas at pamilyar. Parang may kung anong bumalik na sakit habang naririnig ko siya. May kailangan kang malaman. Anong nangyari? Tanong ko, humigpit ang hawak ko sa telepono. Ang tingin ni Marco sa akin ay puno ng pag-aalala, pero hindi ko na kayang ipaliwanag ang bigat na nararamdaman ko. Tumahimik si Mama, at sa bawat segundo ng katahimikan, parang may kung anong bumabara sa dibdib ko. Nang magsalita siya, ang boses niya ay basag na parang salamin.
Ang tatay mo. Bumalik siya. Gusto kang makita. Halos malaglag ang telepono ko. Ang mundo ko ay biglang umikot. Ang tatay ko, ang taong iniwan kami, ang dahilan kung bakit ako takot sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pamilya. Hindi ko alam kung paano haharapin ito. Ang mga sugat na akala kong matagal nang naghilom ay biglang bumuka at nararamdaman ko ang kirot na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi ko namalayan, pero si Marco ay nasa tabi ko pa rin. Hinawakan niya ang balikat ko at ang mga mata niya ay puno ng tanong. Pero hindi ko siya masagot. Hindi ko masabi ang nararamdaman ko. Ang tanging alam ko lang ay bumalik ang lahat ng takot at ang ideya ng pagmamahal ay mas lalong naging mahirap para sa akin. Lumingon ako sa salamin habang nag-aayos ng buhok. Mula sa labas ng bintana, tanaw ko ang makulimlim na langit na tila nagbabanta ng ulan. Sa kabila ng masikip na pakiramdam sa dibdib, pinilit kong ngumiti. Ito ang araw ng aming ika-5 anibersaryo ni Marco. Ang lalaking hindi ko akalaing magtatagal sa buhay ko. Sa mga mata ng iba, perpekto ang relasyon namin. Mapagmahal siya, maunawain, at higit sa lahat, matiyaga. Pero sa loob ko, may bahagi pa rin ng sarili kong hindi ko maibahagi sa kanya. Parang may pader na hindi niya kailanman mabubuwag. Nasa sala si Marco, abala sa pag-aayos ng mesa para sa hapunan. Nakangiti siya habang sinisindihan ng kandila. Tila walang ideya sa bagyo ng emosyon na nananatili sa loob ko. Ang saya niya ay parabang sapat na upang pawiin ang lahat ng takot ko, pero hindi ganoon kadali. Sa bawat yakap niya, sa bawat paghawak ng kamay, pakiramdam ko'y may aninong nakadikit sa akin. Ang alaala ng mga sigawan ng magulang ko, ang basag na baso, ang pintoong palaging sinasara ng may galit. Handa na ang pagkain, sabi ni Marco. Sabay ngiti na laging nagpapalambot sa akin. Lumapit ako at naupo sa harap niya, pilit na inililihim ang kaba ko. Habang kumakain, nagkwento siya tungkol sa trabaho, bagong proyekto, bagong client. Tumango ako, ngumiti. Pero ang totoo, kalahati ng utak ko ay nasa ibang lugar. Laging ganito, naririto ako, pero pakiramdam ko'y wala. Okay ka lang ba? Tanong niya bigla. Pinutol ang katahimikan. Tumitig siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng tanong. Hindi ko alam kung sinasadya niyang itanong yon o talagang nararamdaman niya ang distansya ko. Sinubukan kong ngumiti, pero halata sa mga mata niya na hindi siya kumbinsido. Pagod lang siguro, wala naman. Sagot ko, pero ramdam kong hindi iyon sapat. Tumango siya, pero hindi na siya nagsalita. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagkain. At doon ko napagtanto kung gaano siya kahusay magbigay ng espasyo. Hindi niya ako pinipilit, pero naroon siya. Palaging naroon, naghihintay. Pagkatapos ng hapunan, inalok niya akong maglakad-lakad sa labas. Walang payong, pero hindi ko siya tinanggihan. Habang naglalakad kami sa kalsada, naramdaman ko ang malamig na hangin sa balat ko at ang ulan na unti-unting bumagsak mula sa langit. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit pero maingat, na parang takot akong masaktan. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y mas lumalapit ang pader sa pagitan namin, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa akin. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano ang takot mo, sabi niya nang bigla. Sapat na upang mapatigil ako. Tumigil kami sa ilalim ng streetlight. Ang liwanag nito'y sumalamin sa mga mata niya. Seryoso, pero hindi galit. Alam kong hindi mo sinasabi ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan mo gustong sabihin. Pero nandito lang ako. Gusto kong malaman kung anong pumipigil sa'yo. Hindi ko alam kung paano sasagot. Parang may buhawi sa loob ko. Puno ng mga alaala na pilit kong tinatakpan. Ang mga gabing mag-isa kong umiiyak sa kwarto habang naririnig ang sigawan sa sala. Ang mga tanong na hindi ko masagot kung bakit hindi na lang nila kayang magbati. Ang takot na baka mangyari rin yun sa akin, sa amin ni Marco. Paano kung magbago siya?
Paano kung magbago ako? Paano kung masira ang lahat? Hindi kita iiwan. Dagdag niya, halos bulong, pero sapat upang marinig ko sa gitna ng ulan. Kahit na ano pa yan, kahit na gaano kahirap, ayokong tumakbo palayo. Gusto kong manatili. Tumulo ang luha ko, hindi ko napigilan. Hindi ko alam kung dahil sa ulan o sa mga salitang binitiwan niya. Pero sa halip na sumagot, hinila ko ang kamay niya at niyakap siya ng mahigpit. Ang lakas ng tibok ng puso ko, ang lakas ng tibok ng puso niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init na matagal kong ikinakatakot. Akala ko'y iyon na ang lahat. Pero biglang tumunog ang telepono niya. Tumigil siya upang sagutin ito. At sa kabilang dulo ng linya, narinig ko ang boses ng isang babae. Hindi ko naiintindihan ang bawat salita. Pero sapat na ang tono upang magdulot ng pag-aalinlangan. Tumalikod ako. Naglakad palayo. Iniwan siya sa ilalim ng liwanag ng streetlight. Sandali lang, huwag kang umalis. Tawag ni Marco, pero hindi ko siya nilingon. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala ko. Ngayon, may bago na akong tanong. Sino siya? Bakit may halong tensyon ng boses ng babae? At bakit hindi ko maalis ang takot na ang pader na pilit kong ibinababa ay muli na namang itatayo? Sa likod ng isip ko, naririnig ko ang sigawan ng magulang ko, ang mga tanong na nauwi sa galit, ang mga pangakong nauwi sa wala. Pagod na pagod ako, hindi sa pisikal na aspeto, kundi sa bigat ng mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Bakit ba ang hirap magtiwala? Bakit ba ang takot ko sa pag-ibig ay parang tanikala na hindi ko matanggal? Kahit ilang beses ko nang pilit na tinanggal, bumabalik ito. Mas mahigpit, mas madilim. Nasa harap ako ng salamin, tinitingnan ang sarili ko. Nakangiti, pero hindi buo. Parang may lamat sa bawat ngiti, parang may bitak na hindi ko kayang takpan ng kahit anong maskara. Sabi nila, maganda raw ako. Malakas ang dating ko. Pero hindi nila alam na bawat lakas na nakikita nila ay manipis na manipis. Parang papel na madaling mapunit kapag hinipan ng hangin. Hindi nila alam na sa likod ng matatag na imahe ko ay isang taong takot na takot. Takot na masaktan. Takot na mabigo. Takot na magkamali. Si Miguel ang dahilan kung bakit mas lumala ang takot ko. Hindi siya ang unang lalaki sa buhay ko. Pero siya ang taong pinilit kong papasukin kahit alam kong masakit ang bawat hakbang. Mali ang simula namin. Masyado kaming mabilis. Masyado kaming pabigla-bigla. Akala ko, siya ang magiging sagot sa tanong ng puso ko. Akala ko, siya ang magpaparamdam sa akin ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Pero mali ako. Nagsimula ang lahat sa mga pangakong napako. Sa mga gabing nag-aaway kami dahil sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Madalas niyang tanungin kung bakit ang hirap kong magpakita ng emosyon. Bakit daw parang may pader sa pagitan namin? Sinubukan kong sagutin. Pero kahit ako, hindi ko alam ang sagot. Paano mo ipapaliwanag ang takot na nakatanim sa'yo mula pa noong bata ka? Paano mo sasabihin sa isang tao na ang ugat ng problema ay ang pamilya mo, ang pagkawasak ng pamilya mo? Sa tuwing magtatalo kami, hindi ko maiwasang bumalik sa alaala ng mga magulang ko. Ang ingay ng kanilang sigawan, ang tunog ng mga basag na plato, ang lungkot sa mukha ng nanay ko habang umiiyak siya sa banyo, ang galit sa mata ng tatay ko habang binabaliwala ang bawat salita ng nanay ko. Lahat ng yon, parang pelikula na paulit-ulit kong napapanood sa isip ko. Siguro kaya ako ganito. Takot akong maulit ang lahat ng yon. Ayokong maging tulad nila. Ayokong masaktan ang taong mahal ko dahil sa sarili kong pagkukulang. Pero sa parehong dahilan, tuluyan akong nawalan ng kakayahang magmahal ng buo. Isang gabi, nakaupo kami ni Miguel sa harap ng mesa. Tahimik kami. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko, pero alam kong kailangan ko na itong gawin. Hindi na tama ang nangyayari sa amin. Hindi na tama ang relasyon namin. Miguel, simula ko, mabigat ang boses.
Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin. Parang alam na niya ang sasabihin ko. Alam ko na. Sagot niya sa wakas, malamig ang tono. Iiwan mo na ako, hindi ba? Gusto ko siyang salungatin, pero hindi ko kayang magsinungaling. Tumango ako, kahit ang sakit nito sa dibdib ko. Nakakapagod na, sabi ko. Pilit na pinipigil ang luha. Hindi kita masisisi kung galit ka. Pero Miguel, hindi ko kayang ibigay ang kailangan mo. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Hindi ko kayang maging taong buo. Muling nagkaroon ng katahimikan. Akala ko, magagalit siya. Akala ko, sisigaw siya. Pero nagulat ako sa sagot niya. Hindi kita galit, pero hindi kita naiintindihan. Sagot niya, mabagal. Lahat ng tao may trauma. Lahat ng tao may pinagdaanan. Pero hindi mo sinubukang labanan yon. Pinayagan mong kainin ka ng takot mo. Pinayagan mong masira tayo dahil sa takot mo. Parang sinaksak ako ng mga salita niya. Alam kong tama siya. Alam kong may bahagi ng sarili ko na hindi ko pinagtuunan ng pansin. Pilit kong iniwasan. Pilit kong itinago. Pero hindi mo pwedeng takbuhan ang sarili mo. Tumayo siya mula sa mesa. Kinuha ang bag niya at lumabas ng pintuan ng walang paalam. Iniwan niya akong mag-isa. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Pero alam kong sa puntong iyon, wala na akong karapatang magtanong. Ako ang may kasalanan. Ako ang may problema. Nang gabing yon, natulog akong mag-isa. Pero hindi ako mapakali. Paano kung tama siya? Paano kung hindi ko na kayang baguhin ang sarili ko? Paano kung habang buhay na lang akong ganito? Takot, duwag, sarado. Parang biglang bumalik lahat ng alaala ng mga magulang ko. Ang sigawan, ang galit, ang lungkot. Parang naririnig ko sila sa mga dingding ng kwarto ko. Parang nararamdaman ko ang bigat ng kanilang presensya. Kinabukasan, habang nagkakape ako, may dumating na hindi ko inaasahan. Si Miguel. Pero hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae. Matangkad, maganda, may mahabang buhok. Tumitig siya sa akin. Pero walang galit sa mata niya, walang emosyon. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi niya. Diretso ang boses niya, walang bahid ng lambing. Nagulat ako nang biglang magsalita ang babae. Ako si Clara, ang therapist ni Miguel, pero nandito ako para sa'yo ngayon. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape ko. Therapist? Para sa akin? Hindi ko alam kung matatawa o magagalit ako. Pero sa halip na magsalita, napako ako sa kinatatayuan ko, hindi alam kung ano ang gagawin. Tumitig si Clara sa akin. Tila binabasa ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Handa ka bang simulan ito? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-iwas, nagpasya akong harapin si Miguel. Hindi na ako makakatakas. Parang may umaapoy na tanong sa loob ko na kailangan ng sagutin. Bakit siya? Bakit sa dami ng tao, siya ang hindi ko magawang tuluyang bitawan? Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog. Tahimik, halos walang tao. Pumili ako ng mesa malapit sa bintana, kung saan tanaw ang alon ng tubig na tila sinasalamin ng magulo kong damdamin. Dumating siya na may bitbit na bulaklak. Gaano man kasimple, parang biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko ito kayang tanggapin. Hindi ko kayang ipakita sa kanya na may parte sa akin na gustong maniwala. Salamat sa pagpunta. Bungad niya. May ngiti pero may bakas ng kaba sa mata. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kaya tumango lang ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang daming tanong, daming takot, daming hinanakit. Pero sa halip na magsalita, tumitig lang siya sa akin. Tila hinihintay akong magbukas. Kaya napilitan akong simulan. Miguel, bakit mo ginagawa to? Tanong ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko. Hindi ko alam kung galit o takot ang nararamdaman ko. Alam mo naman kung gaano ako kagulo. Bakit hindi ka nalang sumuko? Hindi siya agad sumagot. Dumiretso ang tingin niya sa akin. Tila sinusuri ang bawat galaw ko.
Parang hindi siya nagulat sa tanong ko. Parang matagal na niyang inaasahan yon. Dahil alam kong hindi ka kagulo, sagot niya, diretso, walang pag-aalinlangan. Hindi mo lang nakikita kung gaano ka kalakas, pero nakikita ko. Parang may tumama sa puso ko, pero pilit kong itinatanggi. Hindi ko kayang paniwalaan yon. Hindi ko kayang paniwalaan na may nakakakita ng halaga ko, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi mo ako kilala. Sagot ko, mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Hindi mo alam kung gaano ako kawasak. Huminga siya ng malalim. Alam ko kung ano ang iniisip mo, na baka maulit ang nangyari sa pamilya mo, na baka masaktan ka ulit, pero hindi mo ba napansin? Hindi kita iniwan, kahit paulit-ulit mo akong tinutulak palayo. Napabaling ako sa bintana, hindi kaya ang bigat ng tingin niya. Ang ilog sa labas ay tuluyang nagdilim. Ang mga alon ay nagmistulang mga anino na sumasabay sa mga alalahanin ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tila lahat ng pader na itinayo ko ay unti-unting gumuguho. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa katotohanang tama siya. Miguel, hindi ko kayang masaktan ulit. Wika ko, halos pabulong. Hindi ko kayang masira ulit. Tumayo siya at lumapit sa akin, maingat na humawak sa kamay ko. Hindi ko magawang bawiin yon. May init sa palad niya, isang uri ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi romantiko, kundi isang uri ng pag-unawa. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi niya. Tahimik, pero may bigat. Hindi lahat ng tao ay aalis. Hindi lahat ng tao ay mananakit. Sa mga sandaling iyon, parang biglang gumaan ang mundo. Parang may liwanag sa pagitan ng dilim. Pero hindi ko alam kung kaya kong tanggapin iyon. Kaya pilit kong inalis ang kamay ko mula sa kanya. Tumayo. At tumingin ng diretso sa mata niya. Miguel, hindi ako naniniwala sa forever. Hindi ko kayang magtiwala. Tumayo rin siya. Pero hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya. Isang uri ng ngiti na tila may alam siya na hindi ko pa nakikita. Hindi mo kailangang maniwala sa forever, sagot niya. Maniwala ka lang na may taong handang manatili. Kahit hindi perfect ang lahat, hindi kita pipilitin, pero hindi rin kita susukuan. Habang nakatitig ako sa kanya, parang may kung anong pumutok sa loob ng dibdib ko. Isang halo ng sakit, takot, at pag-asa. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay ang sarili ko sa isang posibilidad na pwedeng magdulot ng sakit. Pero sa likod ng lahat ng takot, may tanong na hindi ko matakasan. Paano kung tama siya? Bago ako makasagot, biglang may tumunog sa telepono ko. Minadali kong kunin yun sa bag. Pilit na binabasag ang tensyon. Nang makita ko ang screen, ang pangalan ng mama ko ang lumitaw. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi siya tumatawag sa akin ng ganito. Mama? Sagot ko. Kinakabahan. Si Miguel ay tahimik na nakamasid. Ang boses niya sa kabilang linya ay basag. Halos hindi ko siya makilala. Anak, kailangan mo nang umuwi. Si papa mo. Nasa ospital, malala ang lagay niya. Parang may sumabog na bomba sa utak ko. Ang mga salitang yon ay parang mga espada na tumama sa puso ko. Si papa? Ang lalaking naging dahilan ng maraming sugat sa puso ko? Ang lalaking matagal ko nang iniwasan? Binitawan ko ang telepono, pero hindi ko magawang tumingin kay Miguel. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang damdamin ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Ang tanging alam ko lang ay parang biglang bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng galit. Miguel, kailangan kong umalis. Wika ko. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Tumayo ako at naglakad palabas. Hindi tinitingnan ang likuran ko. Pero alam ko, ramdam ko, na sinusundan niya ako ng tingin. Sa bawat hakbang ko papalayo, parang may bumubulong sa akin. Ito na ba ang pagkakataon kong harapin ang lahat ng sugat? O ito ba ang simula ng panibagong pagkawasak? Pilit kong pinipigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin sa pintuan ng coffee shop. Nakaupo ako sa sulok,
Ang mga kamay ko'y nanlalamig kahit na mainit ang tasa ng tsokolate sa harapan ko. Sinabi niyang darating siya. Sinabi niyang hindi siya magpapaligoy-ligoy. Pero bakit parang ang tagal ng oras? Bakit parang bawat segundo ay may dalang tinik na tumutusok sa dibdib ko? Hinga lang, bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit, hindi ko magawang kumalma. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang nagbalik. Parang pelikula sa isipan ko. Ang sigaw ng nanay ko habang binabato niya ng pinggan si tatay. Ang tunog ng pinto noong umalis si tatay, hindi na bumalik. Ang mga gabi na umiiyak si nanay, ang mga umaga na parang wala kaming pamilya. Parang pare-pareho lang ang eksena, paulit-ulit na sakit. Kaya nga takot ako. Takot ako sa commitment. Takot akong masaktan at paulit-ulit na masira. Mas mabuting ako lang, mag-isa. Walang drama. Walang balikan ng galit. Walang sugat na hindi gumagaling. Pero heto ako ngayon, hinayaan ang sarili kong sumugal. Si Adrian, hindi ko alam kung anong meron siya. Hindi naman siya katulad ng ibang lalaki na madalas kong iwasan. Hindi siya masyadong madaldal, pero ang mga mata niya ay laging puno ng sinseridad. Hindi siya agresibo. Hindi rin siya masyadong nagpapakita ng emosyon. Pero sa tuwing magkasama kami, parang may bumubulong sa likod ng utak ko na, subukan mo. Baka siya yung dahilan para magtiwala ka ulit. Bumukas ang pintuan. Napalingon ako agad. Hindi siya. Isang matandang babaeng may dala-dalang payong. Napansin ko ang pag-igting ng mga balikat ko. Bakit ba ako ganito kanerbiyos? Hindi naman ito parang pelikula na may dramatic na ending. Pero sa totoo lang, iyon ang kinatatakutan ko. Ang ending. Baka masaktan ako pagkatapos ng lahat. Baka maulit ang ginawa ni tatay kay nanay. Baka maging baliw ako sa sakit. Tulad ng pagkapraning ni nanay. Muling bumukas ang pintuan. Sa wakas, siya na. Si Adrian. Nakasuot siya ng itim na jacket. May scarf na nakalambitin sa leeg. Matangkad siya, pero hindi nakakatakot. Hindi siya tumingin agad sa akin. Parang hinahanap pa niya ako. Nang magtagpo ang mga mata namin, ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong tumalon sa loob ng dibdib ko. May bahagyang saya na sinundan ng kaba. Umupo siya sa harapan ko, hindi nag-aaksaya ng oras. Sorry, medyo na-traffic ako, sabi niya, kaswal. Tumango lang ako, hindi sigurado kung paano magsisimula. Napansin ko ang mga kamay niya, malalaki, pero maingat ang galaw. Parang ang bawat kilos niya ay may pinaplano, may direksyon. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Hindi ko alam kung okay ba talaga ako. Pero tumango ako ulit, pilit na ngumiti. May gusto akong sabihin sa'yo, dugtong niya. Biglang bumigat ang hangin. Parang lahat ng ingay sa paligid ay tumahimik. Ang tunog ng coffee machine, ang tawanan ng ibang tao, ang tunog ng ulan sa labas. Lahat iyon parang nawala. Ang focus ko lang ay nasa kanya. Alam kong takot ka, sabi niya. Diretso ang mga mata niya sa akin, pero hindi mapanghusga. Alam ko ring may dahilan kung bakit. Hindi kita pipilitin, pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Biglang bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang dami kong gustong sabihin na hindi ko kaya, na hindi ko alam kung paano, na baka masaktan lang kami pareho. Pero wala akong masabi. Ang bibig ko parang nakapako. Alam kong hindi madali, patuloy niya, pero gusto kong subukan. Gusto kong ipakita sa'yo na iba ako. Iba? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang iba. Lahat sila, sa simula, parang mabait. Lahat sila, parang totoo. Pero sa huli, pare-pareho lang ang kwento. Pare-pareho lang ang sakit. Gusto kitang pagkatiwalaan, bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero hindi ko alam kung paano. Ngumiti siya, pero hindi masaya ang ngiti. Parang may lungkot, may bigat. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako.
Tumango ako, kahit hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin noon. Nandito lang siya? Hanggang kailan? Hanggang sa magsawa siya? Hanggang sa matuklasan niya na ang dami kong baggage? Hanggang sa matakot siya sa gulo ng utak ko? Biglang nag-ring ang telepono niya. Kinuha niya ito. Saglit na tumingin sa screen. "Sandali lang ha?" Sabi niya. Tumayo para sagutin ang tawag. Naiwan akong mag-isa, ang utak ko nagkukulong sa sariling takot. Pagbalik niya, iba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang nagmadali siya, parang may nangyari. "Kailangan kong umalis," sabi niya, halatang nag-aalala. "May emergency." Tumayo siya, hindi na nagbigay ng paliwanag. "Text kita mamaya." Dugtong niya bago tuluyang lumabas sa pintuan. Naiwan akong tulala. Ano iyon? Anong emergency? Bakit parang bigla siyang naglaho? Habang nakatingin ako sa tasa ng tsokolate sa harapan ko, may kakaibang kaba ang biglang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero sa likod ng isip ko, may bumubulong. Gima, may tinatago siya. Huminto ako sa harap ng pintuan. Parang bigla akong nabulagan ng mga alaala. Ang mga sigawan, ang basag na pinggan, ang malamig na katahimikan pagkatapos ng gulo. Parang naririnig ko ang boses ni Papa. Ang galit niya na parang alon na walang tigil. Nakikita ko ang mukha ni Mama. Ang luhang pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Malamig ang bakal ng doorknob sa aking palad, pero mas malamig ang pakiramdam sa dibdib ko. Sa bawat hakbang ko papasok, ang bigat ng nakaraan ay mas lalong bumibigat. Si Marco ay nasa loob, nakaupo sa sofa. May hawak siyang isang tasa ng kape, pero halata sa mukha niya ang kabang nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa huling pag-uusap na ito. Sa totoo lang, gusto ko lang matapos ang lahat. Ayoko nang magpaliwanag, ayoko nang magkwento. Pero narito ako, handang harapin ang lalaking minsang naging tahanan ko. At ngayoy pakiramdam ko'y isa na lang estranghero. "Salamat sa pagpunta," sabi niya. Sinubukan niyang ngumiti, pero halata ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang daming gustong sabihin ng puso ko, pero parang may pader sa pagitan namin na hindi ko matibag. Ang pader na yon, gawa sa takot, sa galit, sa trauma. Minsan iniisip ko, kaya bang sirain ng pagmamahal ang ganitong klaseng hadlang? "Bakit mo gusto akong kausapin?" Tanong ko. Pilit na iniwasan ang titig niya. Pumukaw sa akin ang bigla niyang paghinga ng malalim. Parang may mabigat siyang sasabihin, pero hindi niya alam kung paano. "Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa tayo." Ang sakit ng tanong niya. Parang may sumaksak sa puso ko. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung may pag-asa pa nga ba. Ang alam ko lang, natatakot ako. Takot ako sa kung ano ang maaring mangyari kung itutuloy namin ito. Takot ako sa posibilidad na masira na naman ang lahat, tulad ng nangyari sa pamilya ko. Ayoko nang maranasan ulit ang sakit na yon. "Marco," nagsimula akong magsalita, pero parang natuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung kaya kitang mahalin ng buo. Bahagyang nanlabo ang mga mata niya, pero nanatili siyang tahimik. Hindi siya sumagot. Hinayaan lang niya akong magpatuloy. "Ang daming bagay na hindi mo naiintindihan tungkol sa akin." Patuloy ko. "Hindi mo naiintindihan kung bakit ako ganito. Hindi mo naiintindihan kung bakit ako laging nag-aalala, kung bakit ang dami kong tanong, kung bakit ang hirap sa akin ang magtiwala." "Subukan mong ipaliwanag," sagot niya. Halatang pilit na kumakapit sa kahit anong pag-asa. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagmamahal na pilit niyang ipinaparamdam. Pero sa kabila ng lahat, ang pagmamahal na yon ay hindi sapat para burahin ang mga sugat sa puso ko. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na hindi ko ganap na maintindihan? Tanong ko, halos pabulong. Paano ko sasabihin sa'yo na natatakot akong maging masaya
dahil baka biglang mawala ang lahat. Tumayo si Marco. Iniwan ang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya sa akin, pero hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ako mahalaga sa'yo, di ba? Mas mahalaga sa'yo ang takot mo kaysa sa akin. Hindi mo naiintindihan. Napalakas ang boses ko. Hindi ko sinasadya, pero para bang lumabas ang lahat ng galit na matagal kong kinikimkim. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung paano ako nasaktan ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa akin. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng magising araw-araw na parang wala kang kwenta. Tahimik siya, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Sa loob-loob ko, gusto kong mag-sorry. Gusto kong bawiin ang nasabi ko. Pero parang huli na ang lahat. Ang dami ng nasabi. Ang dami ng nasaktan. Hindi kita sinasaktan. Hindi kita iiwan. Sabi niya, halos pabulong. Pero ikaw ang lumalayo. Ikaw ang nagtutulak sa akin palayo. Napalunok ako. Totoo ang sinabi niya. Ako ang lumalayo. Ako ang may problema. Pero paano ko mababago ang sarili ko kung hindi ko alam kung paano magsisimula? Tahimik kaming dalawa. Pakiramdam ko'y nasa gitna kami ng isang digmaan. Isang digmaan na pareho kaming talo. Tumingin siya sa akin. At sa wakas, nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasaktan ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko siya dadalhin sa mundong puno ng mga multo ng nakaraan. Kung hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa akin, sabihin mo na ngayon, sabi niya. Mas mahinahon na. Sabihin mo na ngayon para tapusin na natin ito. Parang huminto ang mundo. Ang mga salitang yon, ang ultimatum na yon, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto kong sabihin na kaya ko. Gusto kong sabihin na susubukan ko. Pero ang takot ko ay mas malakas kaysa sa akin. Huminga ako ng malalim at sa wakas, nagsalita. Marco, hindi ko alam kung kaya ko pa. Tumalikod siya at sa bawat hakbang niya palayo, parang may humihila sa puso ko. Hindi ko siya tinawag, hindi ko siya pinigilan. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na mahal ko siya, na hindi ko siya gustong mawala. Pagdating niya sa pintuan, tumigil siya. Akala ko'y lalabas na siya, pero bigla siyang bumaling sa akin. Sa wakas, nagsalita siya. At ang mga salitang yon, ang bumago sa lahat. Siguro hindi mo alam kung paano magmahal, sabi niya. Pero isang araw, matututunan mo. Ang tanong, ako pa rin ba ang pipiliin mo sa araw na yon? Pagkatapos niyang sabihin yon, tuluyan na siyang lumabas. Iniwan niya akong mag-isa, kasama ang tanong na hindi ko alam kung masasagot ko.